Magandang umaga po mga kabakbakan. Kaparis ng nasabi namin last week ay pinasyalan natin this morning ang ranging at saka yung boarding area po ng ating guest co-host na walang iba kundi si Ginoong Rafi Presbitero Yulo. Good morning, Rafi. Good morning, Sir Rolet. Alam mo, mga kabakbakan, I've been to a lot of places. Napunta na ako sa Amerika, sa ibang lugar na may mga manok, sa Thailand, sa buong Pilipinas. Siguro marami na kami napuntahan. Pero dito pinakamaganda yung yung tipi. Pwede ko na sabihin, unequivocally, na dito po sa farm ni Rafi Yulo, pinakamaganda ang tipi. Bakit naman nilagyan mo pa ng ganito? Ganyan mo ba kamahal yung asawa mo, pare? Hindi Bob, mahilig yan talaga ako magpaganda. At kung wala maisip, so kung ano maisip po natin, ang paganda, tsaka talaga mahilig po tayo sa halaman Oo. Pero kita mo, dito sa, sa setting sun, nandito to, so makapal siya, so hindi masyadong mainit. Pero ang maganda dyan, mga bisita mo nasisiyahan kung hindi sila sa bungero, ma-appreciate nila yung art. Tapos itong mga halaman mo, mga orchid, banda, kung ano. Kasi minsan pag may mga tao na siyempre iba-iba yung pagtingin sa magaling na manok, iba na iya na lang pag walang mapili, na bumibili na lang ng bulaklak. Ganun ba? Oo. May koleksyon ka ng mga puno, sari-sari, Oo, pakonti-konti, a little of everything para na every time may kung anong season ng bunga. Kung mangustin, may konti mangustin tayo. Kung mangga, may makuha tayo mangga. Pang bahay lang, Oo. Pero alam niyo, baka nakakita na ba kayo ng manok na humahalakha? Meron po tayo dyan. Nilalo po sa atin ang bumili po sa akin na Indonesia o Malaysian. Ayun, pinadala niya rin sa akin yung U-turn, yung laughing chicken. Laughing chicken talaga siya. Ako, hindi siya pa nila, parang yan sa kanila, native nila yun. Oo. Kasi yung mga ganyan na nakabaliktad ang balibo sa amin, magaling daw yan sa testing. Dito, pre-testing yung ano po. Ganyan ang balitapol dahil tawag nila. Pagka tumilawak siya para siyang humahalakak. Kasi sila nila daw parang ginagawa nila. Yan yung kapipisyon sa kanila. Pahambaan daw ng tilawak naman. Gano'n. Kawawa naman yung mga yan, Tilawak na lang pinaglalabanan. Buti pa tayo. Bakbaka ng labanan. Oo nga Naku, di kapag ang manok mo, pinasukan mo ng laughing chicken, ang sarap mangantsaw. Pag nanalo siguro, hahalakatan yung kanhaban. Pero hindi naman po. Kasi hindi naman po yan nilalaban hindi. Parang laruan lang natin yan. Okay. So, parang lang to. Parang mga... Buti po yung bantams na ilalaban natin. Oo nga, meron nga ngayon. Di ba? May nilalalo na. May nahalaman doon na labanan ng mga bantam. Pero ito sila para palagi ko hindi sila matatapang. Balik tayo sa mga alaga natin dito. Yung mga baraw mo, yung mga kung tawagin ng mga Tagalog, bulik. Yung bulik ko, napakaganda po yung record ng bulik natin, tsaka yung puti, actually. Kaya nga this year, halos hindi ayaw ko ibenta rin. Tsaka mayroon akong bagong mating ngayon na yung old white ko, linagyan po ng Thomson White na rinigalo po sa atin ni Atty. Abrenica. Napakagaling din. Ganun. Pero this year ko pala masubukan talaga sa laban yung cross na dalawang white na yun. Pero yung old white ko na white plus yung sinasabi nila, napakagaling. Alam mo, yung pagdating sa puting manok, napaka-importante meron tayo niyan. As a matter of fact, kumuha ako doon sa isang miyembro ko ng puting manok para lang may pangkulay. Ayun din yung, kaya po nag-breed po ako ng ganon para din ang dapat pangkulay. Pero nagulat ako sa pagpanalo nila. Kaya nag-decide po ako na padamihin ko na. Siyempre. Sa man kinukroso puro puti sa puti. Actually ngayon halos yan 3/4, 1/4 pure ganon. Kasi na ngayon. O dominant ba itong puti na nakuha mo?
Yung unang white ko, hindi dominant. Pero yung sa Thompson White, medyo dominalo sila siya. Straight from ay 1/4 na lang yung dugo nila pag kinorse out mo. Lumalabas pa rin siya na puti. Etong mga baraw mo, yung mga bulik. Mga bulik po natin, unang-una yan, may original yan na lagbas talaga na brood gap. Yun nga, namatay lang siya last year. Pero yun, may mga palabas tayo, palaya tayo na ito pa rin yung mga lines nila. Balita ko, walang natatalo dito sa mga bulik mo. Mayroon naman, pero nakakaganda talaga ng record. Last year, nag-9.5 din yan sa ginamit ni Pinasyo ni Arjunea. Mga ni RJ. Oo, ni RJ, 9.5 ni Dani. Barkada ko, Dani. Kumusta ka na dyan? Sino Tito Dani yung kinas nun? Ganon. Yun yung barkada ko, si Kulot. Si Dani. Alam mo naman ako, Batang Pierre. Yung mga bobcat nila, dinagamit sa baklabo. Kaya matagal na kami magkaibigan, malit pa si RJ. Ako na unang nagbigay dyan ng manok. Okay. Siya yung number 1 actually na idol ko pagdating sa pullets. Alam ko yung pullets na yan. Pero hindi ako binibigyan ng pullets si RJ. Dahil hindi rin. Kasi alam niya magaling sa 45 yung misis ko. Itong mga puti, tapos yung baraw, hindi mo sila pinag-cross. Actually, natakot ako. Hindi ko pa nasubukan actually. Since nasabi mo, pwede ko siguro subukan yan. Oo nga. Kasi nga mali yun, nilalagay ko sa bulik ko, it's either yung Gilmore na hatch ko o yung elevator kelso. Napakaganda talaga naman ang labas. So yun, kinutuloy ko na muna na gabi. Alam mo, meron kang binitaw kanina na sabi mo mga reject na elevator pero super. Sa akin yun, gagamitin kong brute. Ano ba yung elevator na yan? Yung elevator ko, actually, ginawa ko yan, dalawang composition yan, dalawang kelso. Yung original na binigay pa dati ni Otik sa akin, yun yung unang kelso, siyempre. So, totoo lang, alam mo, sir, ikaw, at tagal mo na rin sa breeding. Pag sinabi natin na napakaganda na pure na ganun pa rin yung dugo, hindi tayo maniniwala doon kasi 3 balik lang yan. Na inbreeding, di ba papanit talaga yung manok? Di ba? Hindi lagas panit yun, dagas pa. Hindi itsaw, kung ano-ano. Tapos magiging sakitin siya kung na matagal na napabalik-balik lang natin. So ginawa ko po, may isang family of kelso pa rin ako na napakaganda rin. Napakaganda ng performance, itsura. Yun, linagay ko sa isang kelso ko na yun. And then yung labas ng anak nila, binalik ko dun sa original pa ulit. Ay, silto na siya ngayon. So parang nag-line breed ka lang. Yun na yun. Linagyan mo. 2 families in dahil so ginawa ko isa. Kasi nga, pag sa tao, binread mo yung magulang sa anak at tapos inulit mo pa de. Diyan nagkakaroon ng problema yung mga royal families ng Euroya. Kahit yung mga tao, isang balik lang sa nanay natin. Dami na yung sakit, may mga diferensya na yun. Kaya sa manok, hindi rin magandang gamitin siguro yung ganong practice. Unless, talagang wala ka ng pagkukunan ng ganong lahi at purpose ng talagang lahi. So, yung mga ganyan mga practices dapat iwasan. Para yung linyada mo, tumagalin mo, magantiin mo, di ba? Kaya so halos lahat ng dugo naman ako yan, may blood na ganun. Alas yun yung ginawa kong patient. Hindi ka taka-taka dahil tapos nagkatmagaling. Sorry, gawin. Ninalaban po natin Fury yan. Napakagaling. Tinawag natin elevator yan. Karamihan kasi kaibigan ko tumawag na una yan. Hindi not because lang na nag-elevate siya vertically. Pero kagandaan, tinatawag namin na elevator yan kasi parang elevator door siya na nagsasara. Pagpalo, sarado sarado. Rapid to an elevator. I see. Mga kabakbakan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa manok. Pero marami pa tayong i-feature na breeders ngayon Kaya maya-maya magbabalik tayo at sa aming muling pagbabalik, bakbakan Afi, alam mo, malaki bata mo sa akin, ano? Pero just the same, nakita ko na barunong ka, ang commitment mo sa manok, ganun na lang. Ako ngayon,
Bala ko, kung magbebenta ako ng manok at ako'y mga old lines, ano maipapayo mo sa akin? Hybrid. Para maging mabili yung aking mga manok at magpapandar pa rin. Kaya minimaintain ko rin sa akin lahat meron baseline na sinasabi ko yung elevator kelso ko. Yun yung pinakagusto ko syempre. Una sa lahat, matapang. Maganda siya. Ang in-infuse mo, nagiging maganda talaga yung manok mo. Maganda sa laban. Yung winning percentage po natin, napakataas. I see. At saka mataas sila rin siya talaga ibenta. Mataas sila. Mataas sila, oo. Yun ang wala sa akin, yung matataas na manok. Nakikinan mo yan, yun yung medyo... Yung kasiyahan ko rin po kasi ngayon, yung pag may bumibili po sa atin ng bloodline na ngayon, kapasiyahan po rin yung marinig po sila na tumatawag sa atin ang nagpo-post yun sa Facebook na sir. Grabe magbigay ng panalo yung mga labas ng elevator pelso po natin. I see. Eh yun namang mga ano natin, yung mga sweaters dito. Sweaters meron din po tayo. Yun, pag i-cross po dalawang yun, sus talagang parang pwede mong i-fashion show yung itsura naman. Talaga, fashion show yan. Fashion show na malalaki ng hawan. Ganda talaga yung chicken. Dahil importante maraming paro ang sweater. Ayun, makarating. So, as a fighter dati, kalalaban na, madami na kasi manok. Pag manok na magaling, ayaw pa benta. Laban tayo ay tuloy. Grabe yung panalo natin every year. Pero napaka-importante din talaga na pag nagbenta po tayo ng manok, kailangan ito number one, napakaganda yung manok na hindi papasig kahit anong ngayon ito dalhin. Yung manok natin, pag minsan pag dark color yan, dinadaanan na buyer yan. Kahit anong dadaling, ayaw na nga ibitaw yan. Ganon, hindi tinitignan niya, tinitignan kasi una para sa mga buyers niya, una para sa kanila. Itsura talaga una. Oo nga, bitaw. Parang yung isang kaibigan ko, sabi niya, alam mo Joey, yung mga mabababa ko, pag-ahalisin ko na. Kasi ang buyer, pag pumasok sa farm, pag silip sa mga ko, ay mabababa, ahalis na ako yan. So, talaga bang factor yung height? Sa mga nagbibili. Pero ako personally, hindi po ako naniniwala dun. Ba't po hanggang ngayon, nanalo pa rin po tayo. Isang magandang example lang nung huli. Kira na lang na kira, kak pa yun. So wala na tayo mabenta ng kak. Nagpa-derby po yung LGI dito sa Bacolod. Hindi naman tayo pwede na hindi sumali. Siyempre, kahit napakababa yun. Kahit kira na yun. Yun ang sinali po natin na derby, sa derby nila. Yung December. Yung Christmas derby nila, yun one of the big derbies dito sa Bacolod. Okay, so sumari tayo doon. Yun, talagang napakababa. Actually, pangalan ng entry ko that time is Bonsai. Bonsai, LDI Bonsai. LDI Bonsai, Bonsai kasi mababa. Pero, ito mo naman, nag-champion ba tayo? Champion, ha? Tapos, sinaya mo yung mga matatang aton. Sinasabihan po parati yung mga kaibigan ko, tingnan mo, matangkad yung kalaban. Mababa po, pero pantayin sa break. Pagbaba, mas mataas na tayo. Ibig sabihin, pakiramdam ng manok, saraka ating na manok, importante. Oo nga, alam mo, bukang nagdadalawang isip today ako, parang ayoko na nung matangkad. Kasi nga, ever since, pero hindi na mababa manok natin. Kahit ano pa yan, pagbilihan na, talagang maiiwan niya. Ayan, yun, ibang usapan na. Kaya kung kayo, interesadong magkaroon ng negosyo tungkol sa manok, ay bumili kayo matangkad. Number mo, sir. Siyempre kasi bumibili na yung mga buyers natin. Siyempre una, bibiliin sila ng maganda at gwapo. Yan. Number mo, sir. Maganda pala at magaling. Itawag na lang diretso, wag yung test. Kasi pag binigay po natin, kahit ginagay na po natin minsan na itawag lang, text pa rin ng text yung iba, so hindi rin natin masagot. Sobrang busy ng pagkala. Oo. So, ano yung tatawagan namin? Yung 0939-906-4851. Tawag lang ho. At masyado kaming busy. At saka ako, pagka-text, kuminsan natatabunan sa dami ng ginagawa. Hindi daming diyaya. Tapos hindi mo na minsan maalala, hindi mo na nasasagot. Yung mga elevator na yan, yan ba available? Pati babae. Actually sa ngayon, kasi yung sa Capballstan natin, makikita nga natin dito yung nakatali ngayon, ito, puro budgak yung dang dito na farm. So wala pang mga budtot, yung medyo matanda natin kasi lugon nga yan. Okay. Pero sa stag natin,
Siguro sa sunod ng mga batches na i-harvest natin pag meron. So itong bakbakan, pwede na. Bakbakan pag na-harvest. Pag marami po tayong ma-harvest na ganong Vikings, madaling tandaan, elevator rito. Parang nag-elevate tapos kung pumalot sinasarang ganyan. No? Yan ang mga ang tawag, signature line ni Rafi Yulo. Rafi, marami kang na-breed ngayon kahit seasonero. Pero siguro pag lahat-lahat, siguro pag bilangin mo yung sa lalaki, baka umabot ng malapit 2,000 siguro. Wow, ang dami, ang dami. Kasi nakapapasya po tayo weekly nung mga peak na umaabot sobra 1,000, isang pisa lang po natin. Wow. Kasi mapansin niyo naman po, paikot dito na farm, puro yan breeding pen. So meron po akong 88 markings. Ang ginamit po inahin 459. Wow, dami. No? So, ganun kadami. So, marami palang available. Marami. Oo, yung mga banded. Ilan ang napaband mo sa bakbakan? Yung napaband mo sa bakbakan this year, I think, mga 580, 575, gano'n. So, maraming available. O, sige. I'm sure tatawagin kita one of these days. At in the meantime, I would like to thank you para pagko-host mo sa amin dito sa Bakbakan na. Thank you din sa inyo lahat po. Subaybayan po natin parati yung show ni Mr. Joey C na Bakbakan na. Ayan po mga kabakbakan ng ating guest host for 2 weeks. Walang iba kundi ang sikat na si Rafi Yulo. Bakbakan tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas. At sa farm ng ating kaibigan na si Randy Rodillo. Good morning, Randy. Magandang umaga, sir. Huling punta po rito, namimili tayo ng pang-finals sa World Slasher Cup. No? At pinipili natin kung alin doon isasali. Kumusta naman ang nangyari? Naka 5 points lang po. Nalo po yung 2 uli. Meron akong natatandang isang puting manok doon na ang daling sa panalo rin, nanalo pa rin uli. Nanalo po siya, bali siya po yung last fight namin. Galing po siya kay Tikiling. Mabuti nakakuha yung kay Diggy. Kahit gabi na, namimili pa rin sa kanya. Idol talaga, si Mr. Cool. Itong susunod na World Slasher Cup 2. Sasali ka ba sa June 2 to 8? Makasali po ulit. Kasi mas marami po kaming mga 2.5-year-old naman yun. Paapo, pwede na po yun. Yun. So, yung mga hats ng December at saka January 2 years ago. Dahil 2 years old sila ngayon, in a few more months, magiging 2.5 na sila. Na po sila. Marami. Marami po. Pero yung mag-champion ko sa World Slasher Cup, dahil maraming dumadayo dyan. Itong mga nilalaban mo sa World Slasher Cup, sarili mong production o namimili ka rin sa iba. Yung pong iba, mga sarili pong breed dito, yung iba po mga pili. Ano na mas marami? Pali po, ngayon po, mga pili po yung inilalaban namin. Ganon. Kasi po, kaunti po yung mga age cut namin na palahi. I see. So, ilang taong ka palang nagbi-breed para konti lang kamo. Kaso, naubos po ng buyer kaya bihira po. Magulang. Ngayon lang po ulit kami nakakapagpagulang ng manok. Kasi nag-iipon na po kami ng mga manok. So, nagbebenta rin pala kayo ng mga manok. Yung mga binebenta mo, mga Class A, Class B, o yung mga pinagpilian na lang. Class A po, kung ano na lang po yung matira, yun po yung sa amin. Gano'n kasi po, yung ibang natitira, kaya po hindi namin nabibenta. Yung po mga winner ng stag, hindi po namin pinebenta. Yun po yung mga gumugulang. So, nabibrit ka ng marami, inilalaban mo sila, nag-stack sila, and then yung mga winners, amin yan. Yung mga hindi mo nailaban, yun ang for-sale out na rin. Magandang policy yun Ganong marami naman yung binibreed mo. Siguro po, kababaan po mga 300. Maraming pagpipilian. Marami po. Ngayon po, sobrang dami. May 1,000 po ngayon yung palahi namin. Hindi pa lang po sigurado yung lalaki o babae. Guys, sumadami. Normally yan, mga 40% na lalaki hanggang 50. So, meron ka 400 hanggang 500. Tapos ang mailalaban mo dyan, mga 50.
Siguro po, mga ganun kadami po. Oo, so kung meron ka 500, 450 yung pagpipilian ng mga kak sa susunod na taon. Apo, ganun po. Ayan, magandang pumunta rito mga kabakbakan, marami pagpipilian. Ano naman yung mga linyadang piniprint yan? Mga sweater, Gilmore at saka yung pinaka-winning line yung pong mga Roy Gray na black. Uy, kukross po namin sila sa mga sweater. Ganun po. Bakit sa linyang Roy Gray na yan? Ang pinanggalingan ng manok ni Roy Gray, mga kabakbakan, kung di ako nagkaramali, si Horace Mackenzie. So nagkaroon din ako niyan, abay, maganda sa panalo yan, magagaling. Opo, bali yung Roy Gray po namin, galing naman pong Bacolod kay Fred Malabago. Siya po yung breeder na lumaban po ng GF. 23 pieces lang po yata yung pinapandihan niya, nag-solid champion po sa GF band po. Pagka nagpa-derby ang GF band at saka yung NGBA, and every other year yan, nag-uuna sinotro lang silang dalawa na kung sino una. Malaki premyo dyan. Maraming dumadayo dyan ng mga Tagalog, yung mga taga Maynila, nag-finance sa mga manok sa Visayas. Apo, so, nag-finance siguro kayo, kaya kayo nakakuha ron. Nakilala lang po namin siya sa Bacolod nung pumunta po kami, naghahanap po ng manok. Yun, doon na po kami gumawa ng kasi po maayos po yung manok. Saan mo naman kinopros ng mga brown reds na ito? Bali ngayon po napros po siya sa mga bulik. Bulik, apo. E di umitim ang bulik nyo. Pero maganda naman po yung resulta kasi po nung last tag season na subukan po namin siya sa NCA. Marami pong nanalo. Sa NCA nasali kayo apo. Bukod dun sa itim nyo na kinopros mo sa mga bulik, ano pa yung mga and sweaters to Gilmores, ano pa yung ibang kombinasyon natin dito? Mga puti, kasi mahilig din po sa palatsyon ng puti. Lahat po na off-color, lalo po yung puti. Yung mga breeder po, kinukuhanan namin ng puti kasi mahilig po sa puti. Kasi, sabi mo nga, kay di kilim nang galing isang half-time winner mo. May Tikilim po, meron pong Art Lopez, may Tony Lizares po na puti white hats. Opo, may Joey Lacson din po na puti. Nakita ko rin yun, yung puti ni Joey. At maraming klaseng puti, 4 na klase. Siguradong magaling ang mga puti din Okay naman po. Anong style ng Horace na gusto mo? Yung Roy Gray namin, parang kamgat to yung awan Aman po siya na paayos po sa baba, maingat po ang bawal. Hindi po siya yung black na rasa. Ganun po yung laro niya. Ayan, mga kabakbakan, ilabas niya yung ballpen niyo at tatanungin ko na yung number. Anong number natin? Ang number ko po, 0920-2347-737. Anong available na mga stocks kung sakasakay panlaban lang ba? O pwedeng pang-breeding? Pwede naman pula, open naman po. Hindi naman po kami nagtatago ng manok pag may bayan. So ano po yung gusto nila, makukuha po nila. Yan, wag lang po yung mga fruit cake. Yung mga fruit cake nilalaban mo rin. Palimitan po, mga winner. Sinusubukan din po namin. Gano'n. Kasi po yung basehan ko sa fruit cake, yung galing niya. Run po ng mga anak niya. So ang binibreed mo, kailangan winner bago mo sa i-breed. Apo, gano'n po. Ayan po mga kabakbakan, si Randy Rodillo, dito po sa Santo Tomas, Batangas.